A call to godly fairness. Yung pagiging fair natin. So, naglagay ako dyan ng tagline, there is danger in favoritism. Siguro yung word na favoritism, parang lagi lang natin tong iniisip na applicable sa mga magulang at sa kanilang anak or sa mga teachers dahil meron sila mga estudyante or mga anak na mas bet yung nanay or yung tatay o kung ano man, no? Pero ngayong gabi ay sana makita natin na ang favoritism ay applicable sa kanino man tao. Sana kahit hindi tayo teacher o hindi pa tayo magulang, may makita tayo na magiging applicable sa ating buhay. So, ang ating pag-uusapan ay mababasa natin yung kwento sa Genesis chapter 25, 24 to 28. Bigyan ko lang kayo ng ng konting background pa. Ang pag-uusapan natin ay si Isaac at si Rebecca. Okay? Si Isaac, guys, siya yung anak ni Abraham. Siya yung inantay ni Abraham tsaka ni Sarah ng 25 years. Iwan muna natin si Father Abraham, punta na tayo dun sa kanyang anak, si Isaac. At ito ngayon ay kwento ng nilang mag-asawa at ng yung unang nilang dalawang anak. Okay, basahin na natin. Genesis chapter 25, verse 24. Nang dumating ang panahon ng kanyang panganganak, kambal ang nasa kanyang bahay bata. Ang unang lumabas ay mapula na ang buong kataway parang mabalahibong damit, kaya't siya'y pinangalanang Isaw. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw. Kaya't ang ipinangalan sa kanya ay Jacob. Si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebecca. Okay? So marami na tayong characters, 4 na characters na, yung mag-asawa, si Isaac at si Rebecca, at nanganak si Rebecca, kambal ang kanyang anak, ang una niyang ipinanganak ay si Isaw. Si Isaw ay mabalahibo, kaya tinawag siyang Isaw. Si Jacob naman, lumabas siya na nakahawak siya dun sa sakong ni Isaw. Yung parang gusto niyang siya yung mauna sana. Kaya si Jacob ay pinangalan ng Jacob. Yeah. Verse 27. Nang lumaki ang mga bata, si Isaw, yung panganay, ay naging sanay sa pangangaso. Isang lalaki sa parang. Samantalang si Jacob ay lalaking tahimik na naninirahan sa mga tolda. Kambal sila, guys, pero magkaiba yung kanilang domestic roles. Okay? Si Esau ay nasa pangangaso, pero si Jacob ay homemaker lang. Minahal ni Isaac si Esau sapagkat siya'y kumakain ng mula sa kanyang pangangaso. At minahal naman ni Rebecca si Jacob. Okay? Ayan yung key verse natin. Yung nagkaroon ng distinct attention yung mag-asawa. Si Isaac kay Esau at si Rebecca ay kay Jacob. Okay guys, hindi na natin babasahin yung mahabang kwento, pero sabi dun sa kwento, si Esau ay mangangaso, samantalang si Jacob ay homemaker. So sabi din sa kwento, guys, minahal ni Isaac si Esau. Bakit? Kasi nakakakain siya. Sabi doon maliwanag, dahil nakakakain siya ng mga hinuhuli ni Esau. Samantalang si Jacob naman ay minahal naman nung kanyang nanay. Bakit? Pareho sila ng naging pareho sila ng role. Dahil ang babae ay nasa bahay, si Jacob, yun din yung kanyang naging hilig. Alam niyo guys, paglipas ng panahon, isang araw, si Esau ay galing sa gubat. Pagod na pagod siyang umuwi. Pagdating niya, sakto naman na si Jacob nagluluto. Okay? Ngayon, humihingi ng pagkain si Esau kay Jacob.
Sabi ni Jacob sa kanya, bibigyan kita ng pagkain kung ipagpapalit mo sa akin ang iyong pagkapanganay. Nice. Nagkaroon na guys ng rivalry itong dalawa. Itong si Esau, dahil siya ay gutom na, pumayag siya. Isang araw, si Isaac guys ay matanda na at bulag na siya. Sabi niya, kailangan ko nang ibigay yung aking basbas. Kumbaga guys, ito yung sinaunang last will and testament, no? Wala pa nun, ang ginagawa pa lang nila pagbibigay ng basbas. At ang unang bibigyan ang bibigyan talaga ng basbas ni Isaac ay ang kanyang panganay na anak, si Esau, kasi siya yung panganay. Ngayon, sabi ni Isaac kay Esau, ibibigay ko na sa iyo yung basbas. So, ibig sabihin guys, magkakaroon na siya ng authority and dominion sa lahat ng ari-arian ni Isaac. Inutusan muna siya, sabi niya, kumuha ka muna ng hayop, patayin mo at lutuin mo para sa akin. Then saka ako ibibigay yung aking basbas sa iyo. Alam nyo ba guys, yung pinag-uusapan nung mag-ama, narinig ni Rebecca. Alam mo kung anong ginawa ni Rebecca? Pinuntahan niya si Jacob at sinimulang planuhin kung paano nila dadayain si Isaac. Since bulag na si Isaac, sabi niya, ilalagay natin yung balahibo nitong hayop sa katawan mo. Kasi para maniwala si Isaac na ikaw si Esau. Kasi nga si Esau ay mabalahibo. So guys, pinagplanuhan ng mag-ina na nadayain si Isaac para makuha ni Jacob yung basbas, o sabihin na natin sa panahon natin, yung mana na para sa isang panganay. Guys, sa madaling sabi, daya ni Rebecca at ni Jacob si Isaac. At guys, nung dumating si Esau, wala na. Wala nang basbas para sa kanya. Mula noon, nagkaroon ng matinding galit si Esau kay Jacob. Bakit nagkaroon ng favoritism sa pamilya nila? Bakit dito, sa pagkakataong ito, ay nagkaroon ng ganitong unfairness sa pamilya nila? Okay, may dalawa akong bagay na nakita guys kung bakit nag-start yung favoritism. Una, dahil si Isaac at Esau, si Rebecca naman at si Jacob, sila ang laging magkasama. So makikita natin na madaling ma-build yung intimacy kapag lagi mong kasama ang isang tao. Diba? At minsan, na kung sino yung mga taong hindi na natin nakakasama, hindi naman ibig sabihin na pupudol yung relationship natin sa kanila, pero sabihin na natin, challenging yung pag-nurture ng relationship mo sa kanila. Okay? Kaya mas madali nating maging ka-close, mas madali nating mabigyan ng favor yung mga taong laging nandyan at nakakasama natin. Same tayo ng interest, pareho kayo ng hilig, pareho kayo ng mga gusto, madali kayong magkasundo. Kung bakit meron tayong mga taong nabibigyan ng favor at meron tayong mga taong nai-ignore or nani-neglect. Bakit? Kasi mas madali naman talagang bigyang pansin yung mga taong nandyan palagi. Pangalawa, mas maraming pakinabang si Rebecca kay Jacob. Mas marami rin pakinabang si Isaac kay Esau. Sabi doon, minahal ni Isaac si Esau. Bakit? Kasi nakakakain daw siya ng mga hinuhuli ni Esau. Bukod doon sa marami kayong time together, meron kang pakinabang sa isa't isa. Tingnan nyo, nakita natin doon sa kwento natin na si Jacob nagluluto. So ibig sabihin, kung si Rebecca ay may iba pa siyang gagawin, mapagkakatiwalaan na niya si Jacob doon sa ibang gawain na dapat siya ang gumagawa. So, guys, aminin natin, mas madali nating mahalin ang mga taong pinapakinabangan natin. Okay? Kapag ikaw ay mahilig uh, sa singkit, 'di ba? Kapag nakakita ka ng chinito, madali mo siyang magustuhan. Yung iba naman na ayaw ng singkit at gusto'y dulat, hindi sila attracted, 'di ba? Doon sa singkit.
So, may kanya-kanya tayong preference and whoever meets our preference, mas madali natin sila nabibigyan ng favor. Ano ang mga tragedies na nangyari dahil sa pagkakaroon nila ng favoritism? Una, itong favoritism ni Rebecca kay Jacob ang nagtulak sa kanila para dayain si Isaac. Para ang naging tingin ni Jacob at ni Rebecca kay Esau ay kalaban. Hindi na siya naging kapatid, hindi na rin siya naging anak sa paningin ni Rebecca at ni Jacob dahil sa favoritism. Alam nyo, habang ang pinag-aaralan ko to, sabi ko, pwede ba humantong sa ganun yung favoritism? Kasi aminin natin, hindi talaga natin maiiwasan na meron talaga tayong mga favorite over the other, pero not to the point na gagawa naman talaga natin ng masama. Pero isang bagay lang na-realize ko, alam ko kaya ito ipinahintulot ng Panginoon na maging kwento sa Biblia dahil para magkaroon tayo ng matututunan at maging warning din to sa atin na kapag meron tayong may mga hindi tamang emosyon sa buhay natin na hindi natin na-deal at hindi natin napangalagaan, hindi mo na-discern kung ano yung mabuti at yung hindi na mabuti dun sa nararamdaman mo, pwede talaga tayong makagawa ng mga bagay na sa tingin natin parang favorable pa pero hindi na nakakalugod sa ating Panginoon. Imagine niyo yung favoritism mula pagkabata nang hanggang tumanda sila, nagawa nila yung isang krimen na ito. Krimen para sa akin to. Because pag nanakaw to ng identity, at isa pang nakita ko rito, makikita natin dito, nagkaroon ng long time or long-term rivalry sa pagitan ni Esau at ni Jacob. Makikita talaga natin mga kapatid na yung favoritism nung bata pa sila nag-grow at to the point guys na hindi na nila na-control yung mga bagay-bagay. So mga kapatid, we cannot excuse ourselves. Sometimes we can be someone guys na meron tayong pinapaboran at meron tayong hindi pinapaboran, pero baka hindi natin napapansin sa sarili natin, nagiging Rebecca and Jacob na rin tayo, na feeling natin okay pa dahil nabibigyan natin ng favor yung mga taong gusto natin, yung pala nagiging unfair na tayo dun sa mga taong kahit hindi natin gusto pero hindi naman nila deserve yung ating mga gagawin. Favoritism can create crime. Amen? At yung unfair treatment has a long-term effect. Pansin nyo guys, may mga makakausap na yung kaibigan, matanda na sila, pero meron kang maririnig sa kanila, ay hindi kasi ako favorite eh. Ang favorite kasi ni tatay siya. Ang favorite kasi ni nanay siya. Imagine nyo guys, matanda na sila, pero nasa memory pa rin nila. And they still believe na unfair yung mga taong kasama niya sa bahay. O hindi man nasa pamilya, pero yung hindi kasi ako bet ng boss ko, hindi kasi ako favorite ng boss ko. And makikita natin guys na yung favoritism, yung unfair treatment, ay nako, meron siyang malalim na nagiging impact sa sino mang individual na nakaka-receive nito. Pero guys yung katotohanan na yun ay both sa giver at sa receiver. Halimbawa, sample lang, ako si Rebecca, favorite ko nga si Isaac. At ako naman, si Isaac, alam ko na favorite ako ng nanay ko, hindi naman ibig sabihin, papayag na ako dun sa mga plots or sa mga plans na gusto ng nanay ko. Di ba? Gets nyo guys? So, it is both effective and it is both true dun sa taong favorite at sa taong may favorite sa kanya. So tayo, kahit alam natin na hindi tayo, halimbawa, tayo naman yung hindi favorite. So, hindi naman ibig sabihin, pwede na akong magtanim ng galit at magiging masama na rin ako dun sa taong hindi ako favorite. So, parehong totoo to eh. So, nagkakaroon ng damage dun sa taong favorite at hindi favorite, meron din damage dun sa taong merong may favorite at merong hindi favorite. So,
it works for both parties, no? At nakaka-damage 'to sa parehong party. So anong lessons, guys, na pwede nating baunin dito? At sabi ko nga, um, hindi natin dapat ikulong yung favoritism sa loob ng school, sa loob ng pamilya, dahil kahit sa loob ng church, pwede natin itong maranasan, pwede natin itong hindi natin napapansin, nangyayari pala to sa iyong mga barkada, sa iyong mga kaibigan, ikaw sa iyong mga kaklase, sa mga workmates mo. Pwede talaga natin itong um, um, magawa, or nagmamanifest na pala siya sa atin na unknown lang sa atin, na nagkakaroon na pala tayo ng favoritism. Unang nakita kong lesson natin dito, dahil may mga taong tutok masyado ang attention, dahil may mga taong tutok masyado ang attention natin sa ibang tao, may ibang tao tayong nakakaligtaan. What I mean, dahil masyado nakatutok yung ating attention doon sa mga favorite natin, yan, ang totoo, meron na tayong mga taong nakakaligtaan. At minsan, may mga tao sa paligid natin na may mga taong hindi naman niya kailangang magpapansin sa'yo, pero lagi talaga natin silang naaalala at napapansin. Pero pag may mga taong feeling natin, dahil kulang sila ng attention mo, ang term na natin sa kanila ay epal to. Gusto talaga nito magpapansin. Pero tingnan natin, bakit nga ba may mga kulang sa pansin? Kasi nga kulang sila sa pansin. At minsan dahil, again guys, hindi talaga natin maiiwasan na meron talaga tayong mga taong mapapaboran. Kasi nga, kagaya ng pinag-usapan natin, kung siya yung lagi mong kasama kung siya rin yung taong nakakatulong sa'yo. Pero dahil nga, guys, masyado na rin tayo nagiging tutok dun sa mga taong lagi nating kasama, tutok sa mga taong nakakatulong sa atin, paano yung iba? Paano yung iba na possible din na kailangan ng tulong natin? At possible din na hindi mo alam later on, itong taong ito ay makakatulong din sa atin. Guys, it is a lesson, lalo na kung previously or currently ay merong na tayong mga misunderstandings with other people. Maybe it is one of the reasons, no, kung bakit merong mga taong parang taong may nasasabi about you. Wait lang, baka pwede nating salaminin yung sarili natin. Are we really fair sa mga taong nakakasama natin? Okay, kasi dito sa pag-aaralan natin, mamaya pag meron na tayong mga biblical principles, pag nagbasa na tayo ng Bible, marami tayong marirealize. Kasi ang Panginoon, imagine niyo, si Jesus Christ, naging friend siya ng mga hindi gusto ng mga taong matutuwid. Naging friend siya ng mga makasalanan. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na makipag-friends tayo sa kanila. Guys, maybe kung may mga negative situations or merong mga discord sa ating mga relationships, merong mga para hindi pagkakaintindihan, baka lang isa sa mga nagiging reasons ay yung pinag-uusapan natin. Maybe we are so focused to someone na parang tayo na lang, ating lang ang mundo. How about yung mga tao na gustong pumasok din sa mundo ninyo na nane-neglect at nai-ignore sila? Hindi maiiwasan na magkaroon tayo ng special attention sa mga taong napapakinabangan natin. Totoo naman yan. Hindi talaga tao tayo. Pero pwede rin nating ituring na special ang mga taong nakikinabang naman sa atin. Dahil din sa kanila nagkakaroon ng purpose ang ating buhay. Tingnan nyo, gawan lang natin sila ng, sabi ko sa inyo, nasa point of view lang talaga yan Kagaya nung na-illustrate ko sa inyo kanina bago tayo mag-start. Tuwang-tuwa yung isang empleyado. TGIF, di ba? Thank God, it's Friday. Parang tuwang-tuwa siya. Ngayon, yung point of view siguro tayo mga, sa point of view, kapag empleyado ka, mag-a-agree ka sa kanya, ay, buti na lang, tapos na yung ating trabaho. Pero sa point of view nga naman, nung may-ari, ayaw nyo ba nung trabaho? Bakit parang tuwang-tuwa kayo na parang matatapos yung trabaho niyo at
weekend na hindi na kayo papasok, hindi ba blessing yung trabaho sa inyo? Alam niyo, yung parang syempre sa point of view ng may-ari, pabigat ba ako sa inyo? Hindi pa ako ay kailangan nyo? Gets nyo yun? At minsan, kapag tayo ay sobrang nakatutok ang pansin natin sa mga taong, alam mo, meron tayong mutual relationship, give and take, nakikinabang siya sa'yo, nakikinabang ka sa kanya. Pero tingnan natin, halimbawa na lang, ang focus natin ay yung mga tao talaga na may nakukuha lang tayo sa kanila. Sabi ko nga, hindi talaga natin maiiwasan na mas sila yung bigyan natin ng special attention. Pero bigyan natin ng another point of view para doon naman sa mga taong makikinabang sa atin. Kasi guys, kung tayo ay sumasahod lang, kumukuha lang mula sa isang tao at yung taong yun na pinakikinabangan natin ay yun lang yung binibigyan natin ng special attention, ano ngayon ang purpose ng buhay natin? Hindi ba ang totoong nagbibigay ng purpose ng buhay natin ay yung mga taong nakikinabang sa atin? Kung lagi lang tayong tumatanggap at yun lang yung pinaka-focus ng buhay natin at hindi na natin nabibigyan ng attention yung part ng buhay natin na who can I serve? Who can I give this? Who can I give what I have? Di ba yun yung nagbibigay ng purpose ng buhay natin? Basahin natin sa mga Gawa, chapter 20, verse 35. Ginawa ko ito upang maipakita sa inyo na sa ganitong pagsusumikap ay matutulungan natin ang mga dukha. Sino yung mga dukha? Yung makikinabang sa buhay natin. Lagi nating aalalahanin ang sinabi ng Panginoong Hesus na mas mapalad ang magbibigay kaysa tumatanggap. Familiar? It's better to give than to receive. If you are receiving, then you are then you are blessed. But if you are giving, you are walking the will and the word of Jesus. Naniniwala ko, it is blessed to receive, but it is more blessed to give. Dahil sabi ng Panginoon, let's walk our lives according to the word ng ating Panginoon, no? At napakaganda na hindi man dumami yung mga taong makikinabang tayo. Alam naman ng Panginoon yung pangangailangan natin eh. Maniwala ka, whenever you need it, God can send someone. Pero again, hindi man dumami yung mga taong makukuha at makakakuha tayo ng pakinabang, just make it sure na ang buhay natin ay kapaki-pakinabang din sa iba. Okay? Kapag ginawa natin ng mabuti ang mga taong pinasasalamatan natin, mabuting bagay ito. Ngunit kung gagawan natin ng mabuti ang mga taong wala tayong pakinabang o sabihin na natin, yung tao pang mga nakasakit sa atin, ito nga yung kalugod-lugod sa Diyos. Yan, para mas ma-explain ko sa inyo guys, yung gusto kong sabihin, basahin natin sa Lucas chapter 6, 32, verse 36. Guys, sabi ni Jesus Christ, kung ang mamahalin lang ninyo ay ang mga nagmamahal sa inyo, tanong niya sa atin anong gantimpala ang matatanggap niyo mula sa Diyos? Ginagawa rin niya ng masasamang tao. Diba? O nga naman. 33. At kung ang gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang mga taong mabuti sa inyo, ito ulit yung tanong ng Panginoon, no? Anong gantimpala ang matatanggap niyo mula sa Diyos? Ginagawa rin yan ng masasamang tao. 34. At kung ang pinahihiram lang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makakabayad sa inyo, anong gantimpala ang matatanggap ninyo mula sa Diyos? O nga naman guys, isipin ninyo na kapag nagpahiram ka, so naibalik niya, wala ka talagang naibigay. Gets? Kasi bumalik na eh. So kaya sabi ng Panginoon, anong gantimpala mo? Bumalik lang sa'yo. Kahit ang masasamang tao ay nagpapahiram din sa kapwa nila, masama sa pag-asang babayaran sila. Verse 35. Ito ang inyong gawin. Mahalin ninyo ang inyong mga kaaway at gumawa kayo ng mabuti sa kanila. Kung magpapahiram kayo, magpahiram kayo ng hindi umaasa ng anumang
kabayaran at malaking gantimpala ang tatanggapin ninyo. At makikilala kayong mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat mabuti siya kahit sa mga taong masama at walang utang na loob. Last verse, maging maawain kayo tulad ng inyong Ama. Kung mamahalin lang natin yung nagmamahal sa atin, wala, there's no big deal. Kasi nature na yun eh. Pero kung mamahalin natin yung hindi tayo gusto, kung mamahalin natin yung mga hindi kaibig-ibig, kung gagawa natin ng mabuti yung mga taong wala naman tayong napapala sa kanila, sa paningin ng Panginoon guys, yun yung mga gawa na worth na gantimpalaan. Anong pipiliin natin guys? Pipiliin ba natin yung mga gawa, yung mga atensyon na okay lang. Lahat gumagawa yan. Pati masama, ginagawa yan. O pipiliin natin guys yung gagawin natin, uy, kakaiba. Na mismo ang Panginoon matutuwa sa atin. Sabi dun sa verse 35 no, ng Lucas chapter 6, masasabi pa doon, makikilala nila na kayo ay anak ng kataas-taasan. Ay, Christian niya yan. Kasi yung mga rami dito, hindi ako pinapansin, pero yan lang yung pumapansin sa akin.